program na ito. Tiyakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naku, parang nagulat sila, Miss Honey. Ano ba? Oo. Iba, tumanda ng konti. Ang pagbabalik. Maraming salamat po sa lahat ng ating nanonood ngayong araw na ito. Ito po si Janet Bayan at makakasama niyo ako pansamantala kasama ni Miss Honey Castro dito sa Tinig ng Kababaihan due to insisted public demand ba? Hindi naman siguro. Sa ngalan po ni Miss Hazel Morada, ako ho ang uupo ngayong araw na ito. Naku, Miss Honey, parang tense ako. Matagal ko Pero na kasing welcome back sa Tinig ng Kababaihan, Miss Janet Oo. Bayan. Oo. Siya po ang kasama natin for ilang mahigit 2 taon yata. Oo, more tayo. than yata. Under Serbisyo Pilipinas, no? Oo, under Serbisyo Pilipinas. Ayan, wait. Ayan, okay. So, sinabihan ako na may bed. Hindi ako sanay. Anyway po mga kaibigan, tayo ho ay napapanood din sa Free TV. Pasok ko lang, Miss Honey, ito ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1. Mapapanood ito sa TV Plus, Channel 3, at sa Affordabox, Channel 45 to 49. Ayan. Hindi na lang tayo radyo at live stream. Nasa TV na rin tayo. Radyo Vision na tinatawag. Yan. Radyo at telebisyon. So, ngayong araw pong ito, pag-uusapan ho natin ng isang usapin na malapit sa ating puso. Ito ho yung mga tagapag-alaga. Sa atin lang ho yata uso ito na ang mga tagapag-alaga ay yung pamilya sa kapwa-pamilya. Carers ang tinatawag dyan. Care bear. O yung mga carers. Yun yung nag-aalaga po doon sa ating mga mahal sa buhay. Na yung elderly na, tama-tama, Elderly Filipino Week ngayon. So tamang-tamang Saka bukod ito. sa elders, yung doon sa mga bata. Mga chikito. Oo, yung mga bata, yung mga tiyahin, mga lola, lolo. Kung nagtatrabaho pareho yung parents, no? Sa kanila inilalagak. So pag-uusapan ho natin ito kasi dapat ho ba silang bigyan ng karampatang kompensasyon? Oo. Kailangan pa ba? May nagtatanong na gano'n. I-recognize. Oo, kilalanin ho natin na this is not a hobby.
Oo. Hindi ito hobby. Isang uri siya ng trabaho. Oo, at hindi siya madaling trabaho. So, Ayan. yan po ang tatalakayin natin sa ating pakikipagpanayam mamaya. Pero bago po yan, ay may Ayan. TNK Weekly Oo. Poll. Kaugnay niyang ating tatalakayin ngayong araw, no? Ngayon naman ay dumako tayo dun sa ating TNK Weekly Poll. Dito natin pupulsuhan ang mamamayan tungkol sa mga usapin at isyung may kaugnayan sa topic natin dito sa TNK. Para makasali sa hashtag TNK Weekly Poll, ay bisitahin at i-follow po ang PCW Facebook at X account sa at PCW.gov.ph. Ayan po, at sa ating weekly question, ang ating question for the week, pamilyar ka ba sa tinatawag na unpaid care work at domestic work? So alamin natin kung familiar ba ang ating mga citizens sa tinatawag na unpaid care work at domestic work? Ito po ang ating options. Oo, medyo lang. O hindi ako pamilyar. Yan, pulsohan na natin yan mga ka-TNK. Muli po, para sumali, bisitahin at i-follow po ang PCW Facebook at X account sa at PCW.gov.ph. Pwede nyo rin po yung syempreng i-share kasama ang inyong mga insights o kuro-kuro. Dahil dito po sa Tinig ng Kababaihan, mahalaga ang boses ninyo. Kaya makipagtalakayan na sa amin dito sa TNK at sumali sa ating hashtag TNK Weekly Poll. Okay, na kayo, mag-text na kayo ng inyong opinion because your opinion Or alam ba nila? matters. Alam kaya nila to? Baka naman dapat sabihin natin, ito yung mga tagapag-alaga. Oo, na usually kamag-anak. Ang mga ito, no, sila po yung nag-aalaga sa ating mga anak, sa ating mga lolo-lola, yung ating may kapansanang kapamilya. May sakit. Oo. Alamin natin kung familiar ba sila o talagang call of May duty. idea lang. Call of duty ba ito? Hindi nila iniisip na kailangan Ginagawa may pala nila kompensasyon. to. Okay. So, ang oras mo natin, it's 2:15, ano? Tayo po ay dadako na sa ating God News ngayon. May kaugnayan sa gender and development. O GAD, alamin sa GAD News ngayon. GAD News ngayon. Ang may init na balita sa God News ngayon, pambansang konsultasyon para matugunan ang issue ng unpaid care and domestic work sa Pilipinas, isinasagawa ng PCW, UNESCAP at Oxfam Pilipinas at PRRM, pinangunahan ng Philippine Commission on Women o PCW, Oxfam Pilipinas, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o UNESCAP, Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRMAG, valuing and investing in unpaid care and domestic work. Pilipinas National Consultation noong September 28 hanggang 29, 2023 sa isang hotel sa Lungsod, Quezon. Layunin ng pambansang konsultasyon na talakayin ang mga isyu kaugnay ng unpaid care and domestic work sa Pilipinas at ang epekto nito sa lipunan, pamilya at ekonomiya ng bansa. Ang konsultasyon o consultation sessions ay dinaluhan ng nasa 50 participants mula sa piling ahensya ng pamahalaan, civil society organizations, relevant UN agencies at ilang kinatawan mula sa pribadong sektor. Ang mga serye ng pagpulong na pagkasunduan ng iba't ibang sektor ang mga rekomendasyon para sa pagkakaroon ng isang komprehensibong national care policy system sa pamamagitan ng pagpasa ng batas at pagkilala sa papel na ginagampanan ng care sector sa lipunan. Ang PCW at ang SM Supermalls ay nagsagawa ng hybrid nationwide orientation patungkol sa Safe Spaces Act. Parang ang ganda nito kasi usually, Miss Honey, no, nahaharas yung ating mga kababaihan sa loob ng mall. Parang pick-up point ba ito? No?
Pinunganahan ng Philippine Commission on Women o PCW at SM Supermalls sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment ang kauna-unahang hybrid nationwide orientation patungkol sa Republic Act No. 11313 na kilala bilang Safe Spaces Act o SSA noong 3 ng Oktubre sa Mall of Asia Arena Annex Auditorium sa Pasay City na nakasimulcast na rin sa ilang SM Supermalls nationwide. Dinalahan ito ng mahigit kumulang 7,000 empleyado, tenant at mga security at janitorial personnel sa iba't ibang branches ng nasabing mall chain. Layunin nito na makatulong ang mga empleyado at tenant ng SM Mall sa implementasyon ng SSA at mga batas kaugnay ng gender-based sexual harassment sa mga pampublikong lugar, kalsada at mga workplace. Parehong binigyang diin ng PCW at SM ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor para gawing ligtas ang lahat ng espasyo at pampublikong lugar sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan. At yan ang mga balitang nakalap para sa ating God News ngayon. Ayan. Okay. Ngayon naman, Miss Janet, I think dadako na tayo sa sa isang exciting part at pinakaabangan ng ating mga listeners ever Actually. since sa TNK, ang ating TNK text promo. Matuto at manalo. Manalo. Makinig na sa amin. At manalo ng load. Manalo ng load. Dito sa TNK Text Promo. Makinig, matuto, mag-text at manalo dito po sa TNK Text Promo. Makinig ng mabuti sa ating talakayan at abangan ang aming question of the day. I-text po ninyo ang tamang sagot kasama ang inyong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. Ulitin ko po yung format. Sagot, space pangalan, space address o tirahan. At i-text po iyan sa 0917-845-4814. Para sa araw na ito ay bukas po ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe at Smart prepaid subscribers. Kasi nga Miss Janet, di ba? Load card yung premyo. So pwede lang i-load sa Globe o sa Smart. At dapat prepaid, hindi pwede sa postpaid kasi Hala. hindi niloloadan yun. Ayan, tandaan po natin na hindi po pwede sa ibang network. Ang unang 5 makakapag-text ng tamang sagot ang tatanghalin nating winners at makakatanggap ng tigdo 200 pesos na prepaid load. Tandaan po na ang pagsali sa ating promo ay through text messages, so dapat mamuhunan ng isang text at hindi po sa comment section doon sa live stream. Hala, Ayan. meron pa bang nagko-comment section Sa sa live live stream? So, dapat i-text, mamuhunan muna ng isang text. Hindi po natin pinapayagang sumali sa ating contest ang mga empleyado ng PCW at PBS-BBS. Ay, sayang. Oo, tsaka yung kakapanalo lang last time, yung mga nanalo na before, para give chance to others. Ika nga, di ba? Okay, so, Ayan. so ano pang hinihintay nyo? Ito na nga, yung Ayan na, tanong. ayan na. Yeah, oo nga, Ito yung tanong. hinihintay nila. Ayan na. Ito na po ang ating question. Tama o mali? Ang dali nito, true or false. Tama o mali? Kasama ang pag-aalaga ng kaanak na may sakit sa tinatawag na unpaid care and domestic work. Ulitin ko po, tama o mali? Kasama ang pag-aalaga ng kaanak na may sakit sa tinatawag na unpaid care and domestic work. So kung alam po ninyo ang tamang sagot, tama ba o mali? Ay i-text po iyan kasama ang inyong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. I-announce po namin ang winners bago matapos ang ating programa. Pwede ba naman silang sumagot pagkatapos ng ating discussion kasama ang ating panauhin? Basta dapat mabilis. Pabilisan po ito. Okay, ayan. So, diretso na po tayo, no, Miss Honey? Sino ba ang ating makakakwentuhan ngayong araw na ito? Ayan, ngayong araw na ito, para pag-usapan nga itong tinatawag na unpaid care and domestic work, ay makakasama natin ang ASEAN Engagement Coordinator ng Oxfam in Asia, na si Mr. Schubert L. Ciencia. Yan, nandiyan na ba sa line si Mr. Schubert? Ayan, nandiyan na ready siya. na siya. Magandang hapon, Mr. Schubert.
Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ayan. Ayan, naku. We are fortunate enough to have you dito sa ating tinig ng kababaihan ngayong araw na ito. Ano po ba yung tinatawag nating unpaid care and domestic work para na rin po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig at tagapanood, Sir Schubert? Opo. Siguro po, tignan natin yung dalawang kategorya ng tinatawag natin na care services. Una po, merong tinatawag na paid care work. At ito po ay ginagampanan ng mga tutor, mga guro mula primary school hanggang secondary school, mga caregiver at mga kasambahay natin. Yan po ay paid care dahil sila po ay tumatanggap na sahod. Yun naman po unpaid care ay gawain po karaniwang ginagampanan ng mga kasama sa bahay, sa pamilya, na may kinalalaman po halimbawa sa pag-aalaga ng mga bata, pag-aalaga sa mga miyembro ng pamilya na may sakit, at mga katulad. Yung isa naman po yung domestic work, yun naman po yung gawain sa bahay, pagluto, paglalaba, paglilinis, etc. So yun po yung unpaid care, mga gawain sa loob ng bahay na may kinalalaman sa pag-aalaga ng mga kapamilya at pagsisinop ng ating sambahayan. Okay, so kasama din po dito yung mga membro ng pamilya na walang formal na trabaho pero nag-aalaga ng ilang membro ng ating pamilya. So, minsan out of school youth sila, tapos O sila yung lang retired na mga lolo't lola. lolo't lola, yan ho yung nasa unpaid category, ano? Parang Tama po. ang lungkot naman yung word na unpaid, ano. Bakit po ba madalas na nadidikit ang usaping unpaid care work at sa mga kababaihan po ito nadidikit, sir? May tinatawag tayong gender and social norms sa ating at sa mga kababaihan, kumbaga may mga nabuong pananaw kung ano yung papel nila sa buhay. Halimbawa, si Maria Clara, ang babaeng Pilipina, laging nakasaya at bestida, doon lamang sa bahay, gumagampan sa mga gawain. So parang doon po, yun po yung isa sa pinagbulat, social norm, prevailing social norm natin. Kung bakit inaasahan ng karamihan na ang paggampan ng unpaid care and domestic work ay mas responsibilidad ng mga kababaihan. At dahil nakita, parang ang tingin po natin dyan, yan ay isang natural na kinalalagyan ng mga kababaihan dahil sila ay ilaw ng tahanan at sila ay mas mahina kaysa sa mga kalalakihan na tinawag naman nating mga Haligi. anong tawag natin doon? Haligi, sir, ng tahanan. Haligi ng tahanan. So nagkaroon po ng ganong social norm at unfortunately yung pong paggampan sa tungkulin ng unpaid care and domestic work ay mas nasa balikat po ng mga kapatid. Nakakalungkot po yun, sir, no? Kasi nagiging obligasyon mo na. Automatic. It's automatic. Your obligation because you are a woman. Mas magaling kang mag-alaga, etc. Pero kung tutuusin nga, hindi naman na, tama no, hindi na kasi yung panahon nila Maria Clara na nasa bahay lang naman at wala ring productive employment. O yung paid employment, yung mga kababaihan. Kasi like tayo, Miss Janet, nandito tayo, empleyado tayo ng pamahalaan. No? Ayan. So, sorry, sa mga datos po na meron tayo ngayon, no? Kasi sabi nyo nga, madalas naiaatang pa ito sa kababayan. Although, paunti-unti, may mga kalalakihan na rin na gumagawa niyan. Pero, mga gaano po katagal o ilang oras ba yung ginugugol nung isang tao dito sa unpaid care and domestic work? Sa pananaliksik po ng Oxfam, lumalabas po na nasa 11 oras Per day. kada araw ang naigugugol ng mga kababaihan at yung mga batang babae sa unpaid care and domestic work responsibilities nila, which is 3 to 4 times more than men and boys. At ang pag tinignan pa po natin yan, inunpack natin yan, kapag ikaw ay working mom o working woman, so dagdag yan dun sa trabaho mo, galing ka sa paghahanap buhay, pagdating mo sa bahay, gagampang ka pa ng
unpaid care and domestic work. Mhm. Tawag po natin dyan, double burden. Kasi pag So- inisip natin, 11 hours plus 8 hours ka kung opisina. Opo. 18 na yun. 24 oras lang naman isang araw. Pero honey, di ba? On call tayo palagi. Yun nga, tatawagan ka pa ni boss. Tawagan ka ng boss Idagdag na mo. utos. Tapos sa bahay, pag may nangyari, ikaw pa rin. Kahit nasa office ka. Oo, at kahit nandyan yung asawa mo, ikaw pa rin ang tatawagan. May nangyari dun sa anak mo sa paaralan, ikaw pa rin. Hindi ba pwedeng si husband? No? Mamaya, baka may sabihin sa Oo, atin si Joe. pero 'di ba, kailangan ay kung ganyan ang kalakaran o yun na nakagisnan, parang may something wrong. Mali Pero na po yan. kaugnay niyan, Miss Janet, no, yung next kasi nating tanong, meron po ba, Sir Schubert, na negative effect yung unpaid care work? For example, doon sa physical health, mental well-being ng tao, no, ng family member na gumagawa nun. O meron po bang pagkakataon na parang nauuwi rin doon sa doon sa parang na take advantage o parang lugi na yung tao na gumagawa nun lagi? Opo, kasi lalo na po sa kanayunan at mahihirap na pamayanan, mas malaking responsibilidad po ang sa mga kababayan sa pagkampan. Ayan. At dahil sa kanila na nga po inasa yan, ay naging balakid sa kanilang sariling pag-unlad. Hindi sila makapaghanap buhay para magkaroon sila ng sariling pera. Hindi sila makapag-pursue ng higher vocation, aral, kaya magtrabaho sa isang kumpanya dahil nasabihin sa kanilang pamilya, sino mag-aalaga sa nanay at tatay mo at sa mga pamangkin mo? Di ba? Lalo na kung ikaw ay high school graduate lang or elementary graduate, so meron na agad mga biases na ganyan. So in effect, malaki ang epekto nito sa kabuuan ng pagkatao ng isang kababaihan. Mental, economic, at madalas na uwi pa yan sa physical, sa violence, karahasan laban sa mga kababaihan. Dahil na kapag may nangyaring aperya sa bahay, kasalanan nila dahil dapat responsibilidad nila yan. So malaki po ang epekto, lalong-lalo na po sa pag-unlad ng kabuuang pagkatao ng ating mga kababaihan. Ay, hala. Okay. Begging the question. Iyahan ko lang po, Sir Schubert, itong susunod na tanong, tapos mag-gap po tayo. Kailangan ho ba talagang bayaran yung unpaid care work? Pero bago nyo sagutin yan, mag-gap lang po kami at babalik po ang tinig ng kababaihan. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD, alamin sa GAD News Ngayon. GAD News Ngayon. Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Mga ka-TNK, hindi na lang sa radyo at social media. Nasa TV na rin ang Tinig ng Kababaihan. Mapapanood na sa telebisyon ang Tinig ng Kababaihan sa Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 at 49 naman sa Afford the Box. Mag-rescan na ng inyong Digibox. Panoorin ang programang tumatalakay sa gender equality and women's empowerment. Ang Tinig ng Kababaihan, tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz. Simulcast rin sa Facebook pages ng PCW at Radyo Pilipinas 1. Babalik ang talakayan tungkol sa Pahatuhon, balikat ulo, itakwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Play yata nila yung tatlo.
Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Okay, nagbabalik ho ang Tinig ng Kababaihan. Ang oras ho natin, it's 2:33. Miss Honey. Yan, bago natin balikan si Sir Schubert, ulitin lang natin ang ating TNK text promo question sa araw na ito. Ang tanong po natin, tama o mali kasama sa ang pag-aalaga ng kaanak na mga may sakit sa tinatawag na unpaid care and domestic work? Tama o mali kasama ang pag-aalaga ng kaanak na may sakit sa tinatawag na unpaid care and domestic work? Kung alam po ninyo ang sagot, i-text po yan kasama inyong pangalan at address sa 0917-845-4814. Ayan. So, balikan ho natin. Mag-text na kayo, ha? Oo. Para pabilisan po yan. O balikan natin si Sir Schubert. Sir, yung hanging question natin, kailangan ho bang talagang bayaran yung unpaid care work or yung worker mismo? I-qualify ko lang yung salitang bayad. Hindi naman per se na papayaran natin ng sahod yung mga gumagampanyan. Ang gusto kong i-emphasize ay kilalanin natin at bigyan ng halaga ang kontribusyon ng mga gumagampan ng unpaid care and domestic work. Kasi yan ay merong mahalagang contribution dun sa kabuuang kita ng isang pamilya. Hindi, ang problema po natin, hindi siya kinikilala at unaccounted siya. Isipin na lang po natin sa isang pamilya, example, working father, tapos housewife. Isipin nyo na lang si working father kung wala si housewife na gumagawa ng unpaid care and domestic work. Ano yung mangyayari sa kanya? Magbabayad siya Diba? ng kasambahay. Or magiging kasula-sulasok ang itsura niya. Kasi walang nag-aalaga Mas sa magulo. kanya. Magulo Oo. ang bahay niya. Malaki yung problema niya. Malaki ang problema niya. Kaya pag tinignan natin ng ganon, napakahalagang i-equate natin o i-account natin yung kontribusyon ng mga gumagampan sa trabahong yan, yung unpaid care and domestic work. Dahil kapag wala sila, hindi ganun yung magiging buhay natin at kabuhayan natin. Di po ba? Sa sinubukan pong bigyan ng halaga sa buong mundo, kung in monetary terms, magkano ang ginugugol sa unpaid care and domestic work sa isang taon. Umaabot po yan ng 10.8 trillion US dollars per year. US dollars yun, ha? 10 Unaccounted yun. Unaccounted. Ni-imagine ko na yung peso equivalent niyan. Oo. So, kaugnay po nito, sa isyong ito, ano yung kahulugan ng ginagawa ng Philippine National Consultation on Valuing and Investing in Unpaid Care and Domestic Work nitong nakaraang linggo? Meron po ba tayong mga findings doon? Opo, para sa akin, isang napakahalagang akbang yung sinagawang national consultation dahil ito ay isang anyo ng pagkilala na meron ng unpaid care and domestic work. At nag-uumpisa sa pagkilalang yan, ang talakayan, ano ang gagawin natin para mapawasan ang responsibilidad ng mga kababaihan at mga batang babae sa unpaid care and domestic work. At paano natin ibabahagi yan, i-redistribute sa iba pang miyembro ng pamilya. Pagtulong-tulungan po natin dahil hindi lang naman po responsibilidad ni nanay, ni tatay, ni Diche o ni Lola at ni Lola yan. At pangapat, ano yung gaps in terms of policy gaps or para po mai-promote natin ang recognition, reduction at saka redistribution ng unpaid care. Ano yung kailangang enabling policy sa pamahalaan at saka sa pribadong sektor. At sa pagbabalangkas po ng mga policies na yan, napakahalaga po ang representation
ng mga gumagampan ng unpaid care and domestic work responsibilities dahil sila pa ang nakakaalam kung ano yung kailangan nila. At sa konsultasyon po na yan, nagkaroon ng maraming talakayan. Tama po ba? Kasi yung nabanggit ni Sir Schubert, no, recognition, tapos reduction, tapos redistribution. So parang ang ibig po And sabihin, representation. and representation. Ito po yung kumbaga ways forward na ina-advocate po natin sa pag-address nitong issue ng unpaid care and domestic work. Ang tawag po namin dyan ay the 4 Rs. 4 Rs. 4 Rs. So iniisip ko kasi bukod sa yung valuing, no, Oo. i-recognize natin na may saysay yung kanilang ginagawa para sa pamilya, para sa atin. So usually kasi parang at the back of our minds, ay talagang trabaho niya yan eh. Obligasyon niya yan sa akin eh. Pero hindi pala ganun dapat ang thinking. Tsaka hindi lang siya yung basta ni-recognize mo na, yung parang dapat kasama ng recognition is ma-redistribute, meaning kung halimbawa ako yung membro ng pamilya na walang care, wala akong pakialam sa nagaganap sa bahay, kasama after recognizing it na ay unpaid care pala yung ginagawa ng nanay ko, for example, nung nakababata kong kapatid, parang dapat ano yung sasaluhin ko. Oo. Saan ba ako pwedeng tumulong para sa'yo? ma-redistribute sa aming miyembro ng pamilya o nung nakatira dun sa bahay na yun, yung trabaho na hindi nga nababayaran. Oo, kung baga sa dahil nung maliliit pa sila, si nanay, pero ngayong malalaki na, graduate na ba dapat si nanay dyan sa obligasyon, quote-unquote, na yan. Dapat, since magaling na akong magluto, natuto na ako naman ang magluluto for nanay. At parang makakahinga na ng malalim yung pamilya, yung redistribution. Oo, tsaka hindi siya nagsastop doon sa female members. Correct. Tama po ba, Sir Schubert? Hindi siya nagsastop sa female members lang ng pamilya. So, dapat kasama ang mga si Totoy at si Tatay. Di ba? Huwag kalimutan si Tatay. Hindi lang siya yung financier. At saka sila kuya, sila tito. No? Ayan. So, base dun sa mga interaction, pakikipag-usap sa iba't ibang sektor, Sir Schubert, ano po yung mga significant highlights, mga karagdagang impormasyon na inyong nakalap para makatulong sa atin upang maunawaan itong issue ng unpaid care work? Unang-una po siguro, bahagi ng recognition efforts natin ay nag-umpisa po tayo makipag-ugnayan sa mga local governments kasi sila yung nasa frontline po ng ng delivery of public goods. At sa kasalukuyan po, meron tayong mga katuwang 8 munisipyo mula sa Eastern Samar, Cotabato at Maguindanao na nagpalampas ng kanilang municipal ordinances para tugunan yung unpaid care and domestic work. At yan po ay napakahalagang mga first step, mag-umpisa po sa local government units. Pangalawa po ay may mga partnerships po tayo katulad ng cooperation natin with the Philippine Commission on Women, Department of Labor and Employment, para po tignan kung anong mga enabling policy ang kailangan nating i-promote para po ma-legislate at mabigyan ng pondo at maisulong natin ang recognition ng unpaid care and domestic work. Once this is recognized, saka po natin i-initiate yung paano yung reduction, redistribution, saka representation. Okay, so ang kailangan, I think, Miss Honey, Sir Schubert, yung awareness. Itong awareness na ito, yun dapat ang igigit natin. Na, para sa recognition. Para makilala, aware kami, this is not their obligation. This is not something they do out of habit. They do this for me because they love me. Yung mga ganong mga bagay kasi ang nakaka-harm actually doon sa ating mga kababayan na gumagawa nito out of love. Ang nangyayari is it's became an obligation hanggang sa pasa-pasa na siya sa generations, di ba? Oo, na dapat may naiiwan, may gumagawa nito para sa atin, which is actually wrong. So aware tayo na we have to
share in the burden as a family. Yes, share the load. Ayan. So ano po naman yung mga rekomendasyon na nabuo sa national consultation na ito? Meron pong tatlong mahalagang rekomendasyon na generally nahalaw po natin doon sa national consultation. Unang-una po ay kailangang mai-consider natin o mai-integrate sa planning, economic planning at all levels, local, national, yung unpaid care and domestic work. At magagawa lamang po natin yan kung meron tayong sapat na datos at saka evidence na nagpapakita ng pangangailangan o ng kakulangan. So, ini-advocate po natin na magkaroon ng gender segregated data para makita po natin yung sa buhay ng isang babae at isang lalaki, paano natin ginugugol yan at paano natin tutugunan yung mga lumalabas na pangangailangan. So, yun po yung isa. Yung pangalawa po ay para mailink po natin yung unpaid care and domestic work sa support services for care work and women's labor force. So kasama na po dyan yung pagpapalawak ng mga social protection measures. So, halimbawa po sa domestic work, karamihan po ng kasabahay, social protection. So dapat, may legislation na po tayo pero operationally hindi pa po ito maayos. Pangalawa, yung pong mga gumagampan ng unpaid care, tinaklasify po natin sila na unemployed. So baka kailangan po natin ng bagong classification bilang bahagi ng recognition ng kanilang ambag doon sa economic activities ng isang sambayanan. At pang-apat po ay pagbabalangkas ng mga enabling policies in order to recognize, reduce, and redistribute unpaid care and domestic work. Not just in the households, pati na po sa buong komunidad, sa buong. Marami yung yung ways forward. Pero siguro magandang balikan natin kung ano yung pulso ng taong bayan doon sa ating weekly poll para ma-share din natin kay Sir Schubert sa tech team. Meron na ba tayong result? Kasi ang tanong po natin, to somehow gauge yung level of awareness ng ating mga kababayan. Tinanong natin kung familiar ba sila sa tinatawag na unpaid care work at domestic work. So, ang resulta po ay 53% ng respondents ang nagsabing oo, familiar naman sila. 18% nagsabing medyo lang. At 29% ang nagsabing hindi nila alam or wala silang idea kung ano ba itong unpaid care and domestic work. So, ayan. So, congratulations po dun sa nakakaalam. At least may awareness of 53%. First step para sa recognition. Okay. Pero medyo kalahati pa ng populasyon yung kailangan natin i-convince. Oo, kasi at ipaalam. Oo. Kasi baka hindi lang talaga nila nare-realize pa for now, di ba? Kailangan natin silang gisingin. Okay, last question lang po, Sir Schubert. Bilang panghuli, ang paglutas sa suliranin ng unpaid care and domestic work, ano po ang inyong maipapayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood, lalo na itong mga working moms, yung mga tatay, nudge, at mga anak na kaanak para tumulong naman sa gawaing bahay? Siguro po sa akin, importante mag-umpisa sa ating mga sarili, mag-umpisa sa ating mga pamilya. Yung recognition ng unpaid care at saka yung pagtutulong-tulong para gampanan yan. Sa mga working moms, lalo na po sa mga working moms, dapat siguro it's time to think outside dun sa social norms na na-impose sa atin ng ating lipunan at tignan natin yung ating sarili. I-recognize natin, halimbawa sa ating mga sarili na mukhang agrabyado ako dito. May double burden akong pasag-pasag. Kahanap buhay ako, nagtatrabaho pa ako sa bahay, lalo na po sa mga single moms. Napakalaking challenge yan. And articulate, i-voice out nila ano ba yung kailangan namin sa opisina para matulungan kami. Sa kumpanya namin, kailangan pa namin ng childcare protection dito o kaya ay maimungkahin natin sa ating mga leader sa pamahalaan, sa mga pagbabatas, anong mga programa pa ang pwedeng makatulong sa kanila para maibsan. Kasi halimbawa po dyan, yung dun sa domestic work, lalo na sa kanayunan,
yung pag-iigib lang kung napakalayo nung iigiban mo, napakalaking responsibilidad yan sa mga kababayan. Pero kapag halimbawa ang isang local government ay nagtayo ng poso na malapit lang sa kanila, napakalaking bawas sa kanilang responsibilidad at maidudulong yan. Sa mga tatay naman kung katulad natin, ako tingin ko to ay hindi lang po hindi po responsibilidad yan ng nanay o ng female members of the household, kundi responsibilidad natin lahat. At sabi po halimbawa sa pamilya, 4 po kami, 3 po kaming lalaki. Dalawa po yung anak ko na lalaki. Tapos, at sa simula po ay nagkaroon na kami ng malinaw na nahatian ng trabaho, paghuhugas, pag-uurong, paglalaba. At nagkasundo kami na hindi lahat trabaho ni nanay yan, kundi trabaho natin lang. Si nanay lang yung one, siya yung bastonera. Pero yan ay obligasyon natin lang. Ayun. So, ako tingin ko doon tayo mag-umpisa sa basic unit of our society, which is the family. And then, from there, we can expand it within the community and from the community into the municipalities, to provinces, and the whole town. Okay, well said, Sir Schubert, sa iyong mga tips para doon sa ating mga kasama. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa ating tinig ng kababaihan at wag po kayong magsasawa. Maraming salamat din po. Okay, so thank you, Sir Schubert. Miss Honey, may winners na ba tayo? Ayan, may nanalo na, I think. Balikan muna natin yung ating tanong sa TNK Text Promo. Kasama ang pag-aalaga ng kaanak na may sakit sa tinatawag na unpaid care and domestic work. Ang tamang sagot po ay tama. Yan. Ayon sa definisyon ng United Nations, ang unpaid care and domestic work ay mga gawain bukod sa regular na trabaho ng isang tao na karaniwang hindi nababayaran, tulad ng paggawa ng mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga kaanak na may sakit. Dahil dyan, ayan, congratulations po. May papalakpak ba tayo dyan, Miss Janet? Kina Marvin Benitez ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Kay Jerlyn Kayabyab ng Mangaldan, Pangasinan. Kay Jovet Elhera ng Teresa Rizal. Elvira Noblejas ng Basco, Batanes. Uy! Ang layo, di ba? Puntahan natin si Ma'am Elvira doon. Parang ang saya doon. At kay Ma'am Jane Diego ng Talavera, Nueva Ecija. Congratulations po sa inyong 5. Hintayin niyo po ang text o ang tawag ng aming team para makuha ang inyong premyo. Ayan. So, congratulations po doon sa ating mga nagwagi. Hintayin nyo na lang ang ating mga text, no? Para ho sa inyong mga papremyo. Magkano ba ang premyo ngayon? 200 pesos na. Dati 100 lang. Ang saya naman. Tsaka 5 na sila. Dati 3 lang. Oo, talagang level upping na. Okay. So, wala na ho tayong oras dito sa ating tinig ng kababaihan. Papaalam ho tayo. Pasalamatan lang natin, Miss Janet, no, yung ating mga nakatuwang sa pagsasahing papawid nitong programa natin dito sa... Okay. So, nagpapasalamat ho tayo doon sa ating nakasama sa pagsasahing papawid ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Dito ho sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service, si Director General Rizal Giovanni Aportadera Jr., si Deputy Director General John C. Domingo, si RP1 Station Manager Alan Alianigue, si Mr. George Arsenio, Ms. Sharon Enriquez, si Marvin Toledana, si Alvin Pelgone, si Rachel Gatpandan, si Sally Cuevas, si Marisol Navarro, at si Maria Lourdes Rio, at si Alejandra Ontong. At syempre po, salamat din sa mga nakatuwang natin mula sa Philippine Commission on Women, sa PCW Management Committee, sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Kasama po natin dito sa studio sina Nevi Calma, Anjun Magnaye at Mike Glenbano. And naka-monitor po mula sa aming opisina sina Vicky Atanasio, Mickey Ancalahi, JP Barcelona,
Katrina Palisok, Jonathan Pascual at Jessel Aquino. Okay, so itong pag-upo kong ito hindi po permanente. Oo, babalik po si Miss Hazel next week. Get well soon, Miss Hazel. Yes. Usong-usong flu, Miss Honey. At syempre, salamat sa ating nakasama ngayon, Miss Janet Bayan, ang Oo, pagbabalik sa ang tilig aking, ng kababaihan. Pagbabalik. Pero welcome naman kayo anytime. Oo, kaya kong willing and able to work with the tinig again at whatever capacity. Ayan. Para sa kababaihan. Para at sa bayan. Oo, at para sa bayan. Thank you so much sa ating mga nakasama. Batiin ko lang, Miss Honey, yung nagba-birthday from my Public Affairs Division, si Mr. Leo Sarne, na nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday! Ka-birthmonth ko siya. Oo, yung mga October babies, Libra po sila. Okay. Thank you very much ho sa ating mga nakasama dito sa Palatuntunan from PCW as well as the Presidential Broadcast Service. Muli, magpapaalam ho ako. Ito po si Janet Bayan, Miss Honey. At mula po sa Philippine Commission on Women, ito po si Honey Castro, dito po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Antabayanan ho ang PBS News Break mula sa ating PBS News Division. Ito po si Janet Bayan. Magandang araw po sa inyong lahat.